kung nagra-run kayo ng FB ads, eto na. Lugi pa rin, no? 2026 na, lugi pa rin yung FB ads. Ito na ang sagot. Papakita ko na sa inyo, ituturo ko na sa inyo. So, tapusin nyo yung video kasi i-explain ko sa inyo ano na yung proper na meta ad structure ngayong 2026. Kasi marami nang nagbago. And tanggapin man natin o hindi, marami nang binago ng policy. So, dito, papakita ko sa inyo, merong old way, as di-discuss ko sa inyo yung new way. Bakit yung mga campaigns na dating gumagana hindi na gumagana ngayon? And bakit ang hirap pumasok sa meta ads, i-explain ko yan lahat, no? But first, kailangan nyo maintindihan, ayan na, point number 1, and utak yan, guys. Utak yan, forget. Ibig sabihin, kalimutan nyo na lahat ng mga ginagawa nyo before. Forget. Kalimutan nyo na lahat ng mga strategies na ginagawa nyo before. Alam kong pangit sabihin, no, na, Oh, yung kasi yung proven that's working for us a few years ago, yun yung ginagawa namin, bread and butter namin. kalimutan nyo na yon. Things change. Unfortunately, no? Marami pong nagbago. Lalo na nung lumabas yung Andromeda, lumabas yung mga AI, kung ano-anong mga algorithms. So, kalimutan nyo na lahat ng mga pinaggagawa natin dati. Tulad ng targeting, mga interest, custom audience, look-alike audience. Kalimutan nyo na rin yan. So, yan ang unang point. Pangalawang point, ito, mahirap imagine. Pero, di ba? Sabi, ako rin dati, lagi nagsasabi, creative is king, creative is king. Ngayon po, unfortunately, kulang na yung creative. Hindi na basta creative lang. Hindi na po tayo nagte-testing ng creative. Ang tinitesting na po natin sa bagong meta ads ngayon, 2026, ay yung tinatawag na mga concepts. Ano ang kaibahan ng concepts tsaka ng creative? Isa-isahin natin. So, halimbawa, meron kang concept. Ibig sabihin ng concept, ito yung parang idea or pain point or hook or ad angles, no? Ito yung mga ideas to. Pwede kang magkaroon ng iba't ibang creatives. So, pwedeng for one particular concept, meron kang picture, pwedeng meron kang video, pwedeng meron kang reel, diba? Or pwedeng meron kang carousel. So, yan, magkakaiba-ibang creative yan. Pero, iisa lang yan ng concept. So, hindi porket na marami kang creative, let's say meron kang 10 creative sa isang campaign, ibig sabihin, okay na yon. Hindi po. Dahil pwedeng yung 10 creative na yon, same lang sila ng concept. So, sa paningin ni Facebook, sa paningin ni Meta, iisang concept lang yon and hindi yon makakatulong sa mga campaigns mo. So, explain natin yung panibagong concept, no? Explain natin tong concept testing na tinatawag. So, dati, normally, yung lumang method, no? Meron kang creative 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 10. Pwedeng marami. Higit pa dyan, no? Tapos, kino-compare mo yung kanilang cost per result. So, sinusort mo. Pwedeng pinapatay mo si 1, si 3, pinapalitan mo. Ngayon, hindi na sapat na marami kang creatives. Kailangan marami kang tinatawag na concepts. Ano tong concepts na to? So, para maintindihan nyo, ang concept, guys, idea siya ng ads. No? Hindi siya yung specific na creative. Idea siya ng ads. So, halimbawa, ang product natin or ang ina-ads natin is for aesthetic clinics. Pwedeng therapy or kung ano man yan. No? Pwede akong magkaroon ng iba't ibang concept. Halimbawa, concept 1 will be DIY skincare. Ibig sabihin, ina-address ko na kapag gumawa sila ng DIY na skincare, pwedeng ganito mangyari sa balat nila. Pwedeng lalong lumala, lalong magkaroon ng tigyawat, hindi nila maalis yung kanilang mga pimple marks. So, for concept 1, pwedeng dinidiscuss ko yung possible na negative effects ng DIY skincare. And I can do it in different ways. Doon na pumapasok yung iba't ibang placement. So, halimbawa si concept 1, si concept 1, no? Pwede ko siyang i-deliver into different ways. Pwedeng as photo, pwedeng as video, pwedeng as informative content, diba? Information and all. So, sa lumang FB ads, ito yung mahalaga. Kailangan marami kang ganito. Pero sa bagong FB ads, hindi enough na marami ka lang ganito. Kasi pwedeng marami kang photo, marami kang video, marami kang informative content, pero iisang concept lang ang dinidiscuss po, which is yung, halimbawa, ito sa example natin, DIY na skincare. So, hindi pa rin mag-work. Kailangan marami kang iba't ibang concepts. Ano pang example ng concepts na pwede mong i-run? Acne marks. So, pwedeng, kung naghahanap ka ng solution sa acne marks or nagtatry ka na ng mga treatment pero hindi pa rin nawawala ang acne marks mo, blah, 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 blah. So, that's concept number 2. And again, si concept number 2, marami pa yung iba-ibang formats. Pwedeng photo yan, pwedeng video, pwedeng information, pwedeng reels, pwedeng carousel, etc. Or, meron kang another concept which is yung before and after naman. Another ad concept yan. So, pwede tong picture, pwedeng
Pwedeng video, pwedeng testimonial, pwedeng UGC, pwedeng EGC, pwedeng comedy, and so on and so forth. Ang importante, marami kang iba't ibang concepts. Kasi ito yung i-feed mo ngayon sa Facebook. Ito yung ilo-load mo sa Ads Manager. Hindi sapat na meron ka lang iba't ibang format. Kailangan meron ka ding iba't ibang concept. So, tatanungin ko kayo ngayon, paano kayo makakapag-generate ng maraming concept? Diyan pa rin pumapasok yung tinatawag na skill and yung creativity mo as an advertiser. Therefore, with the things na nauuso like AI, ChatGPT, di ba? Dali nang gumawa ng creatives. ChatGPT, AI. Lahat naman yan nauuso and lahat ng yan is publicly available. Pero still, meron pa rin competition. Hindi naman mawawala yung competition. Saan na magkakatalo ngayon yung mga FB ad specialist sa pag-iisip ng mga panibagong konsepto? Creativity. Therefore, now is the time na lumalabas ang AI ChatGPT. Now is the time to use or to practice yung tinatawag nating creativity. Oras na para mag-isip. Oras na para maging creative. Oras na para gamitin natin ulit ang ating mga utak. So, kung ma-nail down mo to, magkaroon ka na maraming concepts, mailagay mo sa isang ad set. So, ito, no? One campaign, one ad set, maraming concepts. Sa ilalim ng mga concepts, may iba't ibang delivery, iba't ibang formats, pwedeng photos, videos, carousel. Ang ultimately magiging resulta nito, hindi mo na kailangan ng maraming campaigns. Pwede mo rin liitan yung budget. Kasi halo-halo na sila ng budget. Then, magiging mas madali para sa'yo na mag-compare ng iba't ibang concepts. Makakahanap ka ng mga winning concepts dyan na, itong concept 2, napakaganda pala na ito. Ang dami palang may problema sa Actimart. So, kung gusto mo matutunan, yung tamang FB ads, meron akong workshop na live. Pwede kayong mag-attendan. Check nyo lang yung mga link somewhere sa description para matuto kayo maging updated kayo sa proper meta ads. Yun lamang.